Everybody say, praise the Lord. Ikwento ko muna yung biyahe namin kahapon na hindi ka pa paniwala. So kami po ay galing sa Cagayan de Oro to handle the last vigil of the week of Sister Dulce. Binigay ko kay Pastor RJ yung last vigil din sa sister ni Pastor Emma, si Sister Viola. Pagkatapos namin mag-service gabi, Friday night, wala na kaming pahinga, biyahe na kami. Sabi ko, kung magtuloy pa ako dito sa Davao, balik na naman doon sa same way, dyan sa Campo Ono, Katipunan, parang stressful na masyado. So by the grace of God, nag-usap kami ni Pastor RJ, mag-meet up na lang tayo sa Campo Ono, Katipunan. Iwan na lang natin yung Sorrento, Delica ang dadalhin natin, Katindo. Buti na lang, doon kami nakatulog sa bundok na pinaka-peak. Doon kami nag-stay ni Pastora Joy sa peak ng bundok. Praise the Lord. Diyan sa Bukidnon. Kasi dumating kami diyan sa Bukidnon before the Katipunan. 3:00 na ng madaling araw. I have to rest para 7 gising. 8 o'clock meet up namin. 10:00 yung namin dedication service, child dedication service. Buti na lang yung may-ari ng New Year's Peak, kaibigan namin. Kasi nakapag-service kami doon and she attended. So na-book namin yung namin accommodation. So pag-meet up namin doon sa Katipunan, lipat na kami lahat sa Delica. Alam mo yung road dyan? Pag ganun. Tapos ganun na naman. Walang pantay dyan, bukid dyan eh. Tapos pagdating namin sa checkpoint, nakalagay doon laking karatula, close, or road close. Disregard ko lang. Kasi doon man ako usual dumadaan. May mga motor man nauna sa amin. Yun mga gwardiya, hindi naman kaagad tuloy kami. Yung pala, dapat dito na, nag-detour na pala. Since October, dito na dumadaan yung mga vehicle, lahat. Sa namin biyahe ng mga ilang minuto na, nakita ko sa itaas, mayroon doong bakho, nagtatrabaho. Bakho ba? Nagki-clearing doon sa mountain. Paglapit namin doon, ang laki, close road. Nung napansin kami ng mga naka-uniform doon, na naka-hard hat, yung mga workers ng DPWH, gumagano na sa amin. Walang makadaan dito. Motor pwede, pero vehicle wala. Saan tayo magdaan? Ikot, sir, ikot kayo, doon kayo, ikot. Ang time kasi eh. Doon, 9:00, sobra na, 10:00 yung appointment namin. Pag ikot pa kami, baka magdating kami 12:00 na. Kawawa yung mga tao naghintay. Alam mo naman, ma-disarrange yung Sabi ko, Jay, siya man nag-drive, baba ka. Inspect mo yung karsada. Sige. Inspect niya. Ang sistema kasi, hindi namin nakita yung realidad ba kasi nandito kami sa baba pa eh. Nandoon na yung sira eh. Ito naman si Pastor RJ, hindi nagsabi sa akin gaano kahirap. Basta, nakinig lang siya sa akin ng pustro. Sige, go. Pag-akyat pa lang namin, wala na, biak-biak. Ano pala yon? Yung elevated siya na mountain, na nilagyan ng karsada na ganon, nag-landslide ito. Pag-landslide ito, sumama yung kalahati ng karsada doon, bumagsak na. Ang naiwan na lang yung retaining wall na pavement na nakatayo, plus 1/4 na lang ng karsada ang naiwan. Motor lang makadaan.
Nung magdating na kami doon, nakita ko na yung realidad. So natakot na, naratol na. Sabi ko, sige, baba tayo. Hindi ito pwede mayroong pasahero. So ako, nagbantay ako sa, doon ako sa unahan sila, pinauna ko na, pinatawid ko na. So marami ang haba na ng motor na nag-line up kasi di na makadaan eh. Pagtingin ko sa Delica, yung ulo, pag ganon, yung gulong sa puwet, pag ganon ko, silip ko, lalampas na siya sa edge. Tapos dito, ang pinakamalalim na bangin. Lampas na sa edge. Sabi ko, Jay, ayaw, anaangin mo manubila, kaya ang digid, naghang na. So, ewan ko bakit ang leading ni Jesus sa akin, hindi na lang ako magtingin. Kasi naubos na yung calculation ng utak ko, paano makalusot? Wala nang calculation magamit na makalusot yung Delica. Sa estimate lahat, kasi yung pavement na retaining wall na simento, gumanon. Tapos yung naiwan na road, hindi kasi ang gulong sa Delica. Lalampas talaga sa edge. Imagine mo ha? Tapos gumanon. Yung bubong masagi. Tapos, ang daan dito, napakaliit, paakyat pa, may bato pa dito na malaki. Kailangan kang magganon. Naubos yung calculation ko. Malis na lang ako. Nag-pray na lang ako doon. Lord, kayo na bahala. Ahaba na ng linya. Tapos ang mga tao, nagkagulo-gulo na sila, paano. Hindi naman pwede maka-atras yung Kasi loose gravel yung nandito sa edge. Hindi siya yung pavement, loose gravel. Pray lang kami ng pray. Sabi ko, kung mahulog man yung gulong, di naman siguro kaagad. Ang hirap lang kung gaganon, baka gaganon ba? Pray lang ako ng pray. Jesus, bahala ka na Lord. Ang tagal. Alam mo, nung nakita ko finally yung ulo, umangat na. Kasi paatras abanti si Pastor RJ para lang makakita ng binta ba. Kasi kung hindi ka mag-atras abanti, pag ganun mo, sabit talaga. Sabit talaga. Wala ka talagang makita ang calculation na makalusot. Sabit. So ang ginawa niya, paatras abanti siya. Alam mo, may kwento si RJ sa amin. Dad, ang ako lang yung gihangyo sa ila, Dad. Tanawon lang nila ang ligid. Bahalag 1/4 na lang ang ligid. Bahala ang 3/4 maghang. Nya, na tao dito, Dad. Angel dito ni Jesus. Niana ang tao dito sa pinaka-abanti sa dulong yun sa sakyanan nga nagtindog. Niingon daw sa iya, ako lang ang tanawa. Diri ka lang tanaw sa ako. Unsay ako isulti sa imo, sundalan ko. Nag-focus po siya sa tao. Sa instruction, nakalusot. Praise the Lord. Tapos paglingi ni RJ, wala ng tao. Oh, siguro ni uli nas balay. Ay, singit yun, me. Literal. Praise the Lord. At tanaw mga, bahalang mananawad na. Basta, singgit ko. Sa entire na akong biyahe sa Delica, mauto. Grabe. Hurot ang calculation, hurot ang imuhang kuan. Imposible yun. Pero, to God be the glory. Naapas na mo mong schedule. Pag-abot na mo dito, nangaligo, pamanday itong mga tao, dito mo attend. Nasugatan na mo ang mama sa bata nga, mother sa mag-dedicate. Bagong ligo, gikan pa rito sa ligoanan. Ikaw, asa mga gikan? Ligo pa ko, pastor. Ko ay salamat. Dili kay offensive nga late me gamay. Kay sila mismo nagaluto pa pod si Pastor Jun. Siyang cook dito. Diko, salamat Jesus. Salamat sa prayers. Di ba yung ko sa inyo nga ang prayer ninyo dako kay kagamitan. Amen. Praise the Lord. Gipakita lang na ni Jesus nga ang prayers ninyo natong tanan nagyud kuan mo na it works ba nagalihok gyud.
sa iyang gahom. Ganina natay confirm, di ba? Ang message ganina nga naay tickets nga confirm makasakay jud ka. Naapoy tickets unconfirmed o dili nimo na i-confirm before the flight, jud ka kasakay. So sa atong spiritual life, naman tayo flight, di ba? Naman tayo flight. Rapture and resurrection. Pareha man na flight. Kaya nga naman, lupad magyud ta from heaven, from earth to heaven. Although dili na corruptible body. So natay flight, importante ang confirmation nato. Before the flight, praise the Lord. Nabay confirmation diri basahon nato. Hebrews 6:16, pakibasa. Praise the Lord. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Ato ning tagaan o highlight, no? For men verily swear by the greater. Kanina nakita ninyo yung newly elected officers sa ating local dito sa Davao. Di ba nag-swear sila greater than them? Ako as servant of God na assign sa inyo, spiritually, medyo elevated ako sa officers. So dito sila nanumpa sa harapan ng Diyos. Ako ang nag-pray sa kanila para officialize o official. So ang tao, verily swear by the greater. Di ba? Dito sa Pilipinas, pag ang mga officials, government officials, pag manalo sila sa election, doon man sila manumpa sa mga judges. Ang presidente, kung manumpa, wala namang higher sa presidente. Dito sila sa Bible, which is God. Dito, an oath for confirmation is to them an end of all strife. Yung confirmation na panumpa ng Diyos para tapusin lahat ng kanilang strife, kahirapan sa buhay. Ito palang rapture at saka itong tawag na first resurrection na ma-conclude natin na this is the salvation. Because that is the moment of the redemption. I-redeem na tayo ng Diyos. Transport na tayo. Yan yung flight natin. Ang pangako ng Diyos sa buhay natin, bakit niya gagawin yan? To end strife, to end tribulation, to end suffering, to end temptation, to end even death, to end even all manner of strife. Yan yung panumpa niya sa atin. So yung panumpa ng Diyos, siya yung magko-confirm. Praise the Lord. Ito si Abraham. Kasi itong Hebrews chapter 6, si Abraham pinag-usapan dito. Paano nanumpa ang Diyos sa kanya? Bago nanumpa ang Diyos sa kanya, anong nagawa ni Abraham na i-confirm ng Diyos yung kanyang promise na pinangako niya kay Abraham? Ganon din sa buhay natin. Ano kaya ang gawin natin, Pastor, para i-confirm ng Diyos yung promise niya sa atin to end all our strife, which is the salvation? Anong gagawin natin? Parang airlines. Hindi man ang nag-book ang mag-confirm sa ticket mo, kahit ikaw ang personal nag-book o kaya kahit merong agent nga na mag-book. Ang official airlines ang mag-confirm sa iyong booking. Kung magdating doon sa account nila, sa bank account nila, ang payment mo, that is the confirmation nga i-confirm din nila. Because you have paid the right money na inas nila sa iyo. Ganon din si Abraham. Kailan nag-confirm ang Diyos sa kanyang oath na gagawin niya? Anong ginawa muna ni Abraham? Basa, Hebrews 6:15. Praise the Lord. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Ayan.
after he had patiently endured mga pagsubok sa buhay niya na ginawa ng Diyos sa kanya. First, sinabihan siya ng Diyos, get out from your kindred, from Haran. What was Haran? That is the place where the people are idolaters, including the family of Abraham. Tera. Pinaalis muna siya sa bad environment. Umalis siya. Pinalakad siya na walang mapa. Dalhin doon sa land of promise. Lumakad siya by faith. Lahat, ang daming pagsubok until the last test sa kanya na pinapa-offer sa kanya as burnt offering yung the only beloved son, Isaac. Ginawa niya. After na-endure niya lahat yan, he obtained the promise by how? By confirming the oath of God to his life. Basahin natin. Hebrews 6:13 and 14. Praise the Lord. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Yan. After Abraham paid what God asked him to do, yun na, nag-swear na ang Diyos, since there is no greater than Him, nag-swear siya by Himself. Kaya nga, kung basahin mo yan, sabi ng Diyos, I swear by myself that in multiplying, I will multiply thee, in blessing, I will bless thee. Confirm. Kaya ganon din sa buhay natin. Kailangan talaga confirm. Hindi pwede na magpasok tayo sa kaharian ng Diyos without challenge. Hindi pwede papasok tayo sa kingdom of God without challenges. Hindi pwede yun. Meron talaga. Gagawin talaga yan ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito sa banal na salita ng Diyos, basahin natin. Paano tayo magpasok sa kaharian ng Diyos? Anong mararanasan ng bawat isa sa atin? Basahin muna dyan sa Acts 4:22. Acts 14:22. Praise the Lord. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Yan. Confirming. Kanina, word confirmation. Ngayon naman, confirming. That is an action word of confirmation. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, ngayon, meron tayong moment sa tinatawag na confirming. Pagtibayin natin ang ating part sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Now, sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, sinabi dito, confirming the souls of the disciples. Pinagtitibay. Talagang ini-exhort sila. And exhorting them to continue in the faith. Kasi faith ito eh. In the first place, hindi natin nakita si Lord Jesus. Personally, in the first place, hindi natin nakita ang Diyos. Nasa langit. Faith ito. Exhorting them to continue in the faith. And that we must, word must, pag sinabing must, necessity, needed, that we must, through much tribulation, yun ang ating dadaanan sa pagpasok sa kanyang kaharian. That we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Hindi pwede pa isi-isi yung ating lakad. Hindi pwede pa isi-isi yung ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi. Kung mahirap yung daan na dinaanan namin, mas higit pang, alam mo si Brad Chris na naginip yan, hindi ko makalimutan yung panaginip niya. Brad Chit, na naginip ako. Ano yun? Nag-climb daw ako sa isang tali, pataas. Sobrang hirap daw.
Sobrang hirap daw talaga. Grabe daw talagang hirap ang naranasan niya. Mabuti na lang nakarating siya doon sa pinaka-top. Sabi ko, ano lang yan. Indikasyon niya ng pagpasok sa karya ng Diyos. It's not a joke. It's not an easy. Hindi basta-basta. Dadaan tayo ng proseso. No shortcuts. Walang shortcut. O ito. Kaya, let us confirm the ticket of our flight. How? We have to endure patiently all tribulations na dadanasan natin for the sake of the kingdom of God. Kaya kailangan tayo magtibayan sa isa't isa. Praise the Lord. Ngayon, nasaan ka sa pagtitibayan? Nasaan ka sa pag-exhort? Nasaan ka sa pag-confirm ng iyong spirituality? You must come. You must attend. Maranasan nyo man ang maranasang mga obstacles in life, i-overcome mo yan. Maranasan nyo ang hirap sa buhay, i-overcome mo yan. Maranasan mo ang persecution, i-overcome mo yan. Maranasan mo ang mga tukso na hindi ka makarating dito, i-resist mo yan. Lahat para lang sa confirmed spiritual ticket natin, maka-join tayo sa flight. Praise the Lord. Napaka-importante po ang mga bagay na yan. Basahin pa natin ang Acts 15:32. Praise the Lord. And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. Yes. Judas, hindi ito Iscariot ha. Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. Kailangan, hindi unconfirm yung iyong desisyon. Hindi pwede unconfirm yung iyong faith. Hindi pwede unconfirm ang iyong hope, obedience dyan sa ating Panginoong Diyos. Confirmed talaga. To God be the glory. Makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. We have to endure patiently all manner of tribulation. Minsan, hindi ako makalaala ilang taon na ako sa serbisyo sa Diyos. Diyan ko lang malala if someone asks me a question. How long have you been being a pastor? 1987 ako na missionary during pastor's days. Ngayon hindi ko alam, 2026 na, 1 year na lang para mag 40 years. Ngayon maisip ko ba ang tagal? Hindi. Parang kahapon lang. Maisip ko ba yung hirap na naranasan ko? Hindi. Parang walang naranasan. Ang importante lang sa buhay natin, yung tinawag dito na continue in the faith. Patuloy lang. Praise the Lord. Marating din natin ang finishing line. Patuloy lang, marating din natin ang kaharian ng Diyos. Patuloy lang. Huwag mong bitawan yung confirmation mo. Alam mo ba anong hinahanap magsakay ka ng eroplano? Sister Lenlen, anong hanapin sa'yo? Confirmation. Sir, what is the confirmation number? Pag meron ka niyan, ay, sigurado yan. Wala nang question dyan. Ay, ganun sa buhay natin. Saan ang confirmation ng iyong pagpasok sa kaharian ng Diyos? Did you patiently endured all manner of sacrifices, tribulations, sufferings for the sake of the gospel, for the sake of the kingdom, for the sake of the righteousness of God, for the sake of holiness? Meron ka bang confirmation dyan? Hindi ka ba namumove sa panahon ng mga sinusubukan ng Diyos for that sake? Pag meron kang confirmation na hindi ka namumove, approve ka. Parang si Abraham. Praise the Lord. Confirmed. Tuloy ito. Kung nung una, may confirmation, may confirming, may confirmed, tuloy pa rin ito ngayon. Basa, Acts 15:41. Praise the Lord. And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. Yes, patuloy ang confirmation na gagawin ng mga children of God.
in entering into the kingdom of heaven. Kailangan ito, tuloy-tuloy. He went through Syria and Cilicia. Anong ginagawa niya? Confirming the churches. Confirming, strengthening, confirming, encouraging. Basta makalahutay sila. Basa pa, Acts 18:23. Praise the Lord. And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order strengthening all the disciples. Yes, continue yan. Strengthening. Alam mo, si Pastor Bayog ang nag-handle sa, Francis Bayog nag-handle sa Burial. So nag-view ako sa live na na-covered ng mga membro doon. Ang nakita ko, yung nagsalita ang member of the family, mga anak, the siblings. Nagsalita si Venus, tapos gi-forward ko. Ang nakita ko na si Sister Ruby. Testimony Sister Ruby. Sabi niya, kami talaga nag-alaga kay Mama hands-on. Sa bahay namin yan, gi-accommodate until her last breath. Bago siya nagkumatos, we used to let her listen the live in Davao. Naghingi siya sa akin na makinig sa live. Gi-connect ko siya doon sa Davao sa live preaching. Binigay ko sa kanya yung cellphone. Natapos niya. Pagkatapos, naghingi na naman siya ng another live preaching. Binigay ko. Kalahati lang dahil nag-coma na siya. Ang ganda ng kanyang praise the Lord, confirming, strengthening her till the last breath through the Word of God. Totoo yan. Yan si Sister Dulce, hindi yan nag-absent sa live. Kahit bingi-bingi na yan. Kahit mahirapan na yan makinig. How come? She never cease listening. Kahit siguro na lang kanyang masagap na mga salita ng Diyos, talagang pinagsikapan niya. Tapos the testimony of the daughter which nag-took care sa kanya. Ang sarap pakinggan na one whole preaching, the last one, half preaching na lang kasi nagkumatos na siya. Hindi na siya maka-response. 3 days kumatos bago siya kinuha ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya itong strengthening sa atin, itong confirming sa atin, hindi lang ito ngayon. Hindi lang tayo ngayon magpapakita ng kasigasigan. Hindi lang tayo bukas. Hindi. Iset na natin sa mindset natin. Hanggang kamatayan na natin ito. Para hindi mawala sa atin. Yung confirmation number na yan. Praise the Lord. We have to endure until the end. Basahin natin. 1 Corinthians 1:8. Praise the Lord. Who shall also confirm you unto the end, that he may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Yan, para blameless ka talaga. Ang pag-confirm unto the end. Katulad sa buhay ni Mama Dulce. Hanggang sa katapusan. Para maging blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Ito pala si Sister Ruby. Nag-fellowship kami ba? Alam mo ba, Pastor, hindi ko akalain mangyari yan kay Mama na kukunin na siya. Kasi nung malakas pa yan, ang prayer ko kay Jesus, Lord Jesus, paratingin mo naman si Mama doon sa Amerika, sa kapatid ko. Paratingin mo naman siya doon kay B-Boy sa Canada. Pagkatapos niyan, pwede mo na siyang kunin. Yung nangyari man yan. Nakabisita pa si Sister Dulce doon sa Amerika, sa Arizona. Pagkatapos, nag-pass by doon sa Canada. Pag-uwi, ito na. Nakapatong siya ng 80. Mag-81 sana siya sa somewhere September. Sabi ko, di swak sa Psalms 90 verse 10, 70 or 80 ang maximum.
At least nakaano pa siya, nakatungtong pa siya sa maximum na pangako ng Diyos. But the main objective is to confirm her ticket, her flight in the day of redemption. Praise the Lord. Kaya ang confirmation unto the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus, the day of His coming. Basa pa. 1 Thessalonians 3:13. Praise the Lord. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Yes. Sa katapusan, ma-establish ang inyong mga puso unblameable in holiness before God. Even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. To the end pa rin. Ma-establish tayong lahat. Ngayon nagbalita sa akin si Pastora Neneng, yung assign dyan sa Opol. Sabi sa akin sa text, Pastor Chit, victory. Ano kayang victory ito? Finally, ang husband ko nagpabaptize. Praise the Lord. Dalawa sila ni Jessica. It was Pastor Francis Bayog ang nagbaptize sa kanila. Tingnan mo, ang exhortation, confirmation, strengthening, tuloy-tuloy lang. Para yung mga undecided, mga unconfirmed, makakonfirm. Praise the Lord. Kasi baptism, that is tantamount to confirmation of your commitment to God. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. At marami nag-attend sa child dedication. There were more than one pastors, maybe 2 or 3. At marami mga kapitbahay na nagtinawag na witness. At salamat tayo, successful. Hindi naging sayang ang lahat. At i-pray natin na yung church na binibili natin doon, by the grace of God, matayuan na yun ng simbahan. Parang pangawaan kasi ang sitwasyon doon. Praise the Lord. So, huwag na tayong magtingin kung magkano magastos natin. Basta go on lang tayo. Jesus naman ang magsagot yan eh. Hindi naman yan pabayaan. Basta ang ating objective, parang Red Sea din. Na sa tingin natin, walang daan. Ang Diyos ang gagawa ng daan. Basta ang part lang natin, go forward. Praise the Lord. Go forward lang tayo. Di ba tayo, nag-acquire tayo dito sa lupa? Ano man tayo? Insufficient funds man tayo? Paano ka aspire magbili ng lupa tapos insufficient yung fund mo? Tapos magharap ka sa may-ari, harapin mo yung napakalaking amount na bibilhin mo, tapos yung fund mo insufficient. Pero nag-go forward lang tayo. Tingnan mo, by the grace of God, Jesus ang gumawa ng paraan. So, ganun din sa buhay po natin, yung confirmation natin. Tapos itong confirmation natin, itong moment ng buhay natin na maikli lang, ano lang ito? For a moment lang ito, hindi ito matagal. Kaya nga, pinapapili tayo ng Diyos. Gusto mong worldly pleasure for a moment and you will suffer for a life. Hindi naman lifetime yan. For eternal, for eternity, for infinite. Or you suffer with Christ for a moment, for a short period, for a while. But you will enjoy with the pleasures of truth, pleasures, eternally, forever and ever. So kaya, huwag tayong matakot sa confirmation na yan. Madali lang yan. Praise the Lord. Hindi yan matagal. Last verse, 1 Peter 5:10. Praise the Lord. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Praise the Lord. Yan. After you have suffered a while, make you perfect. Tayo, maisip pa ba natin gaano tayo nagsimula noon?
hanggang ngayon. Hindi man natin yan ma-feel na gaano katagal, parang kahapon lang. Ganun lang yan eh. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. God will sustain us. The God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while. Matapos lang tayong maka-take up ng pagtitiis for a while. Make you perfect. God will make you perfect. God will make us perfect. God will establish us. God will strengthen us. God will settle us. That short period, God will do everything for us. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos for this confirmation. Don't ever lift up the battle. Huwag mo i-lift up. Continue confirming until the end. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.